Hello pong muli mga kababayan, nagbabalik po inyong katambay, si Katambay Manong po. Kamusta po ang lahat? Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan mang sulok ng mundo, tayo naroon. Maingatan po sana tayo mga kababayan. Ito po, pag-usapan po natin mga katambay. Ito pong nakaraan po kasi, nagpahayag po ang dating Pangulong Duterte mga katambay. Masarap pong pag-usapan at komentuhan. At ganun din po mga katambay, nagpahayag din po si Attorney Vic Rodriguez dito po sa ginagawa po ng First Lady mga katambay na talaga pong yung sinabi po ng Vice President tungkol sa First Lady ay may katotohanan po lalo po sa sinasabing pagkuha, paggamit at sinasabing parang tumatayo pang presidente ng Pilipinas mga katambay. Ang desisyon po ng First Lady ay nasusunod po yata ayon kay dating Secretary po Vic Rodriguez. At ang pahayag po ng Pangulong Duterte dito po sa mga anomalya, aligasyon na ginagawa po at sinasabing pagnanakaw po sa pera ng bayan na tinatawag niya pong istapa ang ginawa po. Kasama po ang institusyon ng Kamara dahil sila po ang gumawa ng sinasabing special na batas para po makakuha ng pera sa PhilHealth. Di ba? At syempre po, nagtanong din po siya. Tinanong din po ng dating Pangulong Duterte ang mga militar natin, ang ating mga kasundaluhan, mga kapulisan, at lalo po syempre po ang men in uniform po sa ating bansa na sila po ba ay talagang tumatagal at hanggang kailan po sila tatagal daw. Sinasabi ng dating Pangulong Duterte na pinagtitiisan nila ang isang presidente raw ay durugista mga katambay. Pakinggan po natin ang unang pahayag ng ating dating Pangulong Duterte at komentuhan po natin. Sit and also dream. So wala tayong dyan. Ang tingin ko ang mas mabigat na problema na dapat malaman ng Pilipino is nag-hemorrhage ang country. Pati yung PhilHealth nga na hindi sa gobyerno, contribution natin yan kasi kung magpa-hospital ka, doon yung may pambayad ka, depende sa category yung rates mo. Kung ibang iyo, dividend ka talaga na full o paglabas mo, wala ka ng bayaran. Tama. Yan ang doon, yung 16 billion na nilipat nila. That is the most dangerous at dapat utang inestapa yan. Government malverse the money of the people. Ginamit mo yung pera ng even Congress cannot do that. Trust fund yun eh. Trust fund. Galing inyo yun. Pati akin. Contribution yan natin para pag nagkasakit ka ng cancer, uterus, may pagpapopera ka. Ang ating PhilHealth funds natin lahat was about 8.9 billion 89 billion of that 89 billion 27 na lang nawala. 27 na lang ang natira. 27 na lang natira. Tirahin niyo po yun. Pero paano yan? Yan po yung isang napakabigat po. Napakagaling pong prosecutor ng dating Pangulong Duterte. Napakagaling po abogado niyan. Alam niya po na illegal ang ginawa po kasama po ang Kongreso sa paglipat po ng pera ng PhilHealth. Isa po itong istapa. Ayon po sa ating Pangulong Duterte, estapa, pera ng bayan, mga tambay, pera ng mga nagko-contribute nating kababayan, na kung makakasakit nga naman tayo, depende sa i-contribute mo.
pwedeng yung sinasabing pool, halos wala ka nang babayaran. PhilHealth na ang magbabayad. Depende sa contribute mo. Pero ano ang ginawa ng gobyerno? Mga kababayan, kinuha yung sinasabi pong pera ng PhilHealth na 89 billion. Ang natitira na lang po ay 27 billion mahigit, mga tambay. Nag-iwan pa ng 27. Nakuha na ang mahigit 60 billion, mga katambay. Ibang klase po ang gobyerno. Pero wala pong issue dyan. Hindi po yan ini-issue at tinututukan ng media, mga katambay. Walang tutok ang media sa mga ganyang korupsyon na labag sa batas at labag ang paglipat at pagkuha ng pera ng taong bayan na nagkukontribute sa PhilHealth, mga katambay. Ito pa isa, mga katambay, yung sinabi naman po niya tungkol lang po sa mga militar. Yung sinasabi niya sa militar at mga pulis, hanggang kailan kayo magsusuporta o magtitiis sa presidenteng addict, mga katambay, o drug addict. Pakinggan po natin ang dating Pangulong Duterte. Kayo bang mga military pati police, would you still continue to support a drug addict? Alam ninyo kung tanungin mo lang yung Presidential Security Command. Puro military man yan. You did not go far. Yang mga tao ninyo sa military. Hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict na presidente? Ang tao ngayon wala nang mapuntahan kasi kay July ka. Biro mo, there was an order at a certain point yung the other night, dadalhin siya sa correctional institution. Kung natuloy nalagay siya, saan siya magtakbo? Tama. Hindi magagalaw itong Supreme Court kasi separation of powers. Lalo na Malacanang kasi itambalos-los bata niya. So itong tao lang matakbuhan. Yan ang sinabi ko. There is a fractured governance. Nabali lang, hindi lang na-sprain. There is a fractured in the governance sa ating Pilipinas ngayon. Walang... Yan po, mga tambay, napakaganda po. At ito po yung napakinggan na rin po natin. At talaga pong wala na pong talagang katinuan, lalo po sa paggamit ng gobyerno natin, lalo ang bagong Pilipinas. Kasama po ang institusyon ng Kamara sa paglabag po. Napakarami po nilang nilalabag na batas, mga katambay. Kaya pati ang dating Pangulong Duterte ay nakapagsasalita na po. Dahil isa po itong magaling na presidente, magaling na prosecutor at abogado at huwes, mga katambay. Alam niya ang pasikot-sikot ng batas na ito po yung napakaraming questionable na paglabag na ginagawa sa pangunguna po ng speaker ng Kamara. At kaya nga po nakapagsalita rin siya na ano na nangyayari sa ating mga militar, mga kapulisan, yung suporta na meron tayong presidente na drug addict, mga katambay. Pakinggan naman po natin ang dito naman po sa First Lady, mga katambay, kung ano naman po ang racket, ang racket o pambubudol naman po sa pera ng bayan at kung anong klaseng First Lady po siya pagdating po sa gobyerno natin. Anong klase siya? Napaka-powerful na First Lady na sinasabi po ni Atty. Vic na daig pa nito ang sinasabing parang siya na ang nagdidikta sa Pangulo at napakarami daw tumatayong Pangulo ng bansa sa bagong Pilipinas, mga katamay. Pakinggan po natin si Atty. Vic, yung mga pahayag po. There was also some of the disclosures of Vice President Sara when she had the press brief that there were white envelopes for DepEd officials that were ordered by First Lady Lisa Marcos. Let's watch this clip. That's the bigger story. Lisa Marcos, naalala mo, nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. Hi, Niti!
She's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Wala ka ngang posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Attorney Vic, you've worked with the first couple before as executive secretary. Do you think there's basis for what VP Sara is saying? Iyan, Attorney Karen, yan ang mas malaking storya. Iyan ang dapat imbestigahan, yung pamimigay ng pera. As to whether there's basis on what Vice President Inday Sara said, that's why, I do not know if you get a copy of my book. In one of my many revelations in my book, yan ang sinabi ko maraming nakikialam sa Malacanang at yun nga rin ang ating sinasabi, iisa lang ang may mandato maging Pangulo. At maraming gusto maging Pangulo, wala namang mandato. It's exactly what I think the experience of Vice President Inday Sara nung sinabi niya yan nung gabing yon. So are you saying that the First Lady interferes in the affairs of the government? Matagal ko na sinabi yan, yung sa appointment pa lamang napakaraming pinakikiusap na appointment galing sa kanya at linahad ko yung listahan na yung special list of appointees at doon din naman nagsimula yung aming hindi pagkakasunduan nung hindi ko binibigyan ng daan yung kanyang mga hinihirit na appointment. Paano mo i-appoint yung hindi naman qualified? Yan po mga tambay, ang naranasan po ng dating executive secretary po sa pamahalaan ng sinasabi pong bagong Pilipinas po nila. Yan po, napakarami po na dapat po imbestigahan. Pati po dapat ang First Lady ay dapat po talaga tutukan sa investigasyon. Dahil po nagpapamigay po siya ng pera ng taxpayer. Talaga po ito yung daan-daang milyon, nakikiusap siya at nakikialam po siya sa pamamahala po ng mandato ng Pangulo ayon kay Secretary Vic at kay Attorney Vic, mga katambay na dating secretary po ng administrasyon po ng Pangulong Marcos Jr., mga katambay. Pero wala po ritong say, wala pong aksyon dito ang institusyon ng Kamara. Kaya po sila'y nagtatakipan. Kaya po siguro ginawa po ng administrasyon at syempre po nasusunod sa appointee ang First Lady. Siya po ang nasusunod sa mga ina-appoint sa gobyerno, mga katambay. Kaya hindi po malayo na kaya pala naging speaker ang kanyang kamag-anak. Ang speaker, di umano, naging speaker po ito dahil pinagplanuhan po nila para po sila magkaroon ng takipan. Planado ang lahat. Walang magkukwestiyon. Walang mag-iimbestiga. Kasi lahat nanggagaling ang investigasyon. Una, sa Kamara at sa Senado. Di ba? Sila ang nag-appoint ng Senate President. Sila rin ang nag-appoint ng Speaker of the House sa House of Representatives. Kaya po lahat po ng mga korupsyon na sinasabi po ng Vice Presidente at sinasabi rin ni Attorney Vic Rodriguez at ang sinasabi ng dating Pangulong Duterte na istapa, pagnanakaw sa pera ng mga Pilipino, lalo sa mga nagtatax at miyembro, Hindi po ito tax, mga katambay. Ito po ay contribute. Contribute po ito ng mga Pilipino, lalong-lalo po nga dahil sa health. Kailangan natin ng health, parang insurance mo, di ba? Pag ikaw ay magkakasakit, kailangan mo ng parang insurance. Katulad po ng PhilHealth, binabayaran natin ito, di ba? Dahil nga, kung magkakasakit tayo, hindi na tayo mamumblema. Dahil nahandyan ang PhilHealth na meron tayong kontribusyon. Lalo na sa panahon natin ngayon, napakamahal ng gastusin. Lalo kung ikaw ay ma-hospital. Kaya nga tayo kahit papaano, naguhulog tayo sa PhilHealth, mga katambay. Pero sa kabila nun, kinuha nila. Gumawa sila ng paraan, katulong yata ang institusyon ng speaker. Nagawa nilang paraan para ilipat po ang pera ng taxpayer. Katulad po ng mga miyembro ng PhilHealth, mga katambay. Isang damukal na bilyon
ang nakuha na nila. Kung hindi lang naglabas ng TRO ang Supreme Court, hindi po ito mapipigilan. Baka makuha po halos ang 89 billion mahigit sa pera po ng mga miyembro ng PhilHealth, mga tambay. Kaya nga po nag-react dito ang dating Pangulong Duterte. Isa itong napakalaking istapa, mga tambay. Pero wala pong nagpupus na imbestigahan ito. Walang Quadcom committee para sa mga malawakang korupsyon sa gobyerno. Wala. Dahil nga, kamag-anak ang speaker. Kaalyado ang Senate President. Mga katambay. Kaya dito po sa nakikita nga, mismo ang presidente, pati ang men in uniform natin, mga kapulisan, kasundaluhan, nagtataka rin ang ating dating presidente. Pinag-uubra nila ang ganitong sistema na meron tayong gobyerno na talamak daw ang korupsyon ayon sa Vice President at pinag-uubra din daw ayon sa ating dating presidente na umuubra sa inyo, mga kapulisan, mga kasundaluhan, na ang inyong commander-in-chief ay may issue sa droga na hindi niya naman, pinatutunayan na hindi siya addicted ng droga o drug user. Mga tambay, di ba? Kaya nakapagsalita ang dating Pangulong Duterte sa mga kasundaluhan at kapulisan. Okay lang pala sa kanila na meron sila commander-in-chief na drug addict, mga tabay. Nagtatanong lang naman si dating Pangulong Duterte. Kasi napakatagal na pong hinahamon ng taong bayan yan. Lalo yung pinasabog ni Cathy Binag na magpa-drug test ka na, Mr. President, kasama ang iyong Voltes 5, mga dabarkads, mga barkada, mga kaibigan, pati ang iyong asawa at mga anak ay gustong ipa-drug test ni Cathy Binag, mga tambay. Ayun nga po, napakalaking korupsyon po ito. Ito po ay talagang, ito po ay napakalaking krimen dahil pagnanakaw po ito eh. Pagnanakaw sa pera ng mga Pilipino, sa miyembro ng PhilHealth, istapa. Parang inistapa mo. Pagnanakaw ito eh. Binudol mo, inistapa mo, di ba? Ang mga Pilipino. Magaling po ang nakaisip nito dahil kasama po rito ang ating Finance Secretary na si Ralph Recto at mismo ang institusyon ng Kamara para po sila makabuo ng sinasabing special batas para makakuha ng pera at maisalin ang pera ng taong bayan ng miyembro ng PhilHealth at mailipat po doon sa sinasabi nilang programa nila kuno, mga tambay. Kaya dito mabigat po yung paratang po ng dating Pangulong Duterte. Kasi po yan, dokumentado po yan. Dahil nakarating po na Supreme Court yan. At hindi po nila po pwedeng yan pasinungalingan, mga kababayan. Hindi nila pwede pasinungalingan yan. Dahil nasa Supreme Court po ang usapin na yan. At mismo ang Supreme Court, naglatag po sila at nagpahayag noong mga nakaraang araw, linggo, na talagang questionable at pinababalik nga. Pinababalik po ang pera na kinuha sa PhilHealth dahil nga illegal ang paglipat nito at hindi naayon sa batas. Pero hindi po pumutok yan. Never pumutok po sa sa mainstream media yan. Hanggang social media lang po yan. At hanggang kay dating Pangulong Duterte. Kaya nga po, ibang klase. Sa panahon ba ni dating Pangulong Duterte, ginagawa niya ba yan? Ginagawa niya ba yan? Pera ng taong bayan, ng PhilHealth? Pinag-iintresan mo, nakunin, contribute. Alam naman natin ang ating health system ay bulok. Kaya nga kailangan mo mga talagang magsikap na magbayad sa PhilHealth para kung tayo magkakasakit, hindi na natin asahan halos ang gobyerno na hirap na hirap tayong tulungan lalo sa gastusin sa ating pagkakasakit. Di po ba? Tapos nanakawin lang ng bago administrasyon. Di umano. Matindi. Istapa. At dito naman po, kay Attorney Vic, mismong si Attorney Vic, pinatunayan niya po na talagang may katotohanan po lahat ang binintang, ang pahayag ng ating Vice President Sara Duterte, mga katambay. Pinatotohanan po ni Attorney Vic na talagang ang First Lady ay talaga pong ibang klase po ang ating First Lady, mga katambay. Napaka makapangyarihan po ng First Lady na hindi naman po siya halal ng bayan, pero siya palang nasusunod sa Malacanang. Totoo po pala yun. At ito ay nailagay niya sa kanyang libro. Nalagay niya sa libro na talaga palang pinangihimasukan ng isang First Lady
ang gobyerno, lalo sa mga i-appoint. Kaya nga po nagsalita ang Attorney Vic Rodriguez na talagang bakit niya i-appoint. Kaya sila nagka-problema. Nagkaroon sila ng problema ng First Lady at ng Pangulo dahil hindi niya sinusunod ang mga gustong i-appoint sa gobyerno kasi hindi naman karapat-dapat na i-appoint. Mga katambay. Kaya nga po, ang ginawa na lang ni Attorney Vic, nag-resign na lang siya. Kasi yun din ang malaking tanong niya sa sarili niya. Hindi naman siya halal ng bayan, hindi ka naman binoto, wala kang mandato, pero ikaw ang tumatayo na presidente sa Malacanang. Ibang klase po ang pasabog ni Attorney Vic, di ba? Mga nakaraang araw pa ito. Tinapik lang natin kasi napakagandang pag-usapan at komentuhan, mga kababayan. Dahil nga po, pera po ang issue. Isang damukal na korupsyon po. Dahil ito mismo, talagang daig pa sa estapa ito, plunder, pandarambong ang ginawa po ng isang First Lady. Di umano na kuhanin mo ang pera ng taong bayan na wala ka naman mandato, di ba? Hindi ka dapat gumagawa ng ganyan kasi hindi ka halal ng bayan, wala kang pondo. Hindi ka po pwede kumuha ng pera at pondo sa gobyerno dahil wala kang mandato. Di ba? First Lady. Hanggang First Lady ka lang. Hindi ka pwedeng makialam. Vice President pa. Vice President pa ang gagawan mo ng korupsyon. Isasama mo sa iyong pambubudol at sinasabi pang-istapa sa mga Pilipino. Kaya dito po, mga tambay, kung hindi po speaker at talagang independent talaga ang institusyon ng Kamara at Senado na wala pinoprotektahan, matagal na po ito naimbestigahan. Kaya nga lang, hindi po naging independent body ang Senado at ang Kongreso. May pinoproteksyonan po sila. Ito kasi yung napakalaking mga korupsyon na dapat pag-usapan, mga tambay. Yung sinasabi ni Vice President na halos walang nagagawang programa, yung mga pangako, napako, dahil lang mga tinrabaho po ng mga halal ng bayan, kasama ang First Lady, ay maghanap ng pagkakaperahan sa gobyerno yata. Humahanap sila kung saan sila magkakaroon ng limpak-limpak na salapi yata, mga tambay. At ginagamit po yata ito ngayong panuhol. Di kaya panuhol para sila sinasabing protection nila gamit ang pera ng bayan. Di kaya, nagtatanong na si Kamanong. Kaya po nananahimik ngayon. Tahimik lahat ngayon. Hindi po ba natin napapansin? Nagtatanong lang po si Kamanong. Sa dami po ng umuugong na korupsyon katulad sa PhilHealth na estapa ang tawag ng ating dating Pangulong Duterte. Issue sa flood control. Bilyon-bilyon na ginastos dyan. Di ba? Saan pa? Issue ng ginto. Yung issue natin ng ginto, wala rin po nagpapaputok na mainstream media dyan. Kung bakit nawala o tumakas. Tumakas na po ang ating ginto na tuni-tunilada na nakareserve po. Na nahandun po sila sa Central Bank. Tumakas po ang ating mga ginto. Tuni-tuniladang ginto, nilayasan tayo, mga katambay. Hindi natin malaman kung sino po ang nagpalayas, mga katambay. Ganon din po ang mga, isa pa, mga katambay, napakalaking pera din po. Pera din po ng taong bayan. Galing po sa Land Bank. Alam naman natin ang Land Bank, pera ng gobyerno yan, pera ng taxpayer yan. Ang ating Land Bank, nandyan po ang kaperahan. Kinuhanan din po ng napakalaking bilyones, hindi bababa sa 70 billion ang nakuha rin po. Kung hindi nagkakamali ang inyong lingkod, mga katambay, yung pinasok din po nilang Maharlika Investment Fund, mga katambay, na walang opisina yata at walang contact number ang ating investment, mga katambay. At may sumusweldo pa yata dyan na hindi bababa raw sa 2.5 million a month ang presidente po ng tinalaga nila na presidente ng Maharlika Investment. Ang Maharlika Investment natin, mga tambay, ibang klase. Tapos, walang nakikita ang mga mainstream media dyan. Sarado. Nakatutok lang ang ating mainstream media sa napaka-importante po ang buhay ng presidente, diyan nakatutok ang media ngayon. Ang buhay ng First Lady, diyan nakatutok. Sa buhay ng speaker, mga katambay. Pero
ang napakalaking issue pagdating po sa pera, itong tatlo na ito, mga katambay. Parang itong tatlo na ito, nagsasabwatan yata para po pagsamantalahan at nakawan ang kaban ng bayan na galing sa taxpayer, mga katambay. Di kaya magkakasabwat ang First Lady, ang Pangulo, at ang kamag-anak o pinsan? Di ba? Sila halos magkakonsyaba. Kaya walang magaganap na investigasyon sa malawakang korupsyon sa ating bansa. Kahit magsalita na magsalita, ang dating Pangulong Duterte, kahit magsalita siya na puro istapa, plunder, pandarambong, ang sabihin ng dating Pangulong Duterte, malabong maimbestigahan yan. Dahil nga, nagkakaroon yata ng sabwatan, kamag-anak ang speaker, ang nag-appoint na mga posisyon sa gobyerno, ang First Lady, ayon kay Attorney Vic. Tapos, ang presidente naman ay sunod-sunuran naman daw. Sunod-sunuran sa First Lady. Paano magkakaroon ng investigasyon sa malawakang korupsyon? Di ba? Pati yung pinasabog ng ating Vice President, Sara Duterte, yung ginagawa ng First Lady, isa rin po yan malaking pagnanakaw sa kaban ng yaman na dapat imbestigahan. Wala kang posisyon sa gobyerno, pero kumukuha ka ng bilyon-bilyon, daan-daang milyon sa pera ng taxpayer. Diba? Isang malaking corruption po yan, mga katambay. Pero hanggang salita na lang po. Hanggang salita na lang din ang ating Vice President. Wala pong pumapatol, walang kumakamping politiko para ito'y magkaroon po ng isang committee. Wala pong pumapatol na mga congressman, maliban lang po kay Pulong. Si Pulong, na malabo po itong mabigyan ng committee. Siyempre po, kamag-anak po ang speaker, mga katama. Speaker po ang magdidesisyon dyan sa mga committee. Katulad ng TWADCOM o Quadcom, galing po ang approval niyan sa speaker. Kaya kawawang-kawawa po ang taong bayan, lalo na ang nagtatax. Ang taxpayer po, ang bugbog na bugbog. Wala na pong ginawa ang ating gobyerno kung hindi po yata pagsamantalahan taon-taon ang ating tax, mga katambay. Sila lang po ang yumayaman, wala po silang kabusugan, mga katambay. Isang damukal na po ang kayamanan nila, mga bilyonaryo na po sila, milyonaryo na sila, pero walang kabusugan, mga katambay. Kaya nga po sabi ng mga kabayan natin, ganyan po talaga ang Crocs, ang mga buhaya, mga katambay. Laging gutom daw. Kaya dito, ang nangyari po sa ating bansa, hindi po tayo nagkaroon ng politiko na makabayan, makapilipino, makatao. Dahil sila, panay, pagpapayaman, mga katambay. Puro pang sariling interes ang nakita po ng mga Pilipino. Kawawa ang ating bayan. Kawawa ang ating susunod na henerasyon. Pagka ganito po, ang laging maluluklok sa ating gobyerno. Mga katambay, mga timawa, greedy, mga sakim sa kapangyarihan na ayaw nang mawala sa kanila. At syempre, timawa sa salapi, kayamanan, di umano, mga tambay. Ibang klase po. Kaya sana meron pong tumayo at tumindig na mga politiko na maglakas loob na imbestigahan yung sinasabi po ng mag-ama ng dating Pangulong Duterte, ng Vice President Sara Duterte, at syempre po si Attorney Vic Rodriguez, ang napakalaking dapat imbestigahan ng mga mambabatas. Isama na natin ang NBI, lalong-lalo ang DOJ. Dapat imbestigahan po ang ganitong mga korupsyon. Pero hindi po nagsasalita yan. Ang DOJ, wala pong nakikita yan. Nakatutok lang po yan sa pamilya Duterte. Walang korupsyon nakikita yan, DOJ. Mga tama. Iba po ang sekretary dyan. Ang sekretary po dyan, parang kabayo yata. Yung pangarera ng kabayo. Ang sekretary po dyan. May piring. Diba? Yung sinasabi lagi ni Kamanong, walang nakikita ang DOJ secretary. Kung hindi ang problema, ang mali, ang dapat solusyonan ay ang mga Duterte. Ganun lang yun eh. Walang ibang nakikitang laganap na korupsyon sa institusyon ng Kamara at syempre po sa institusyon ng Palasyo, mga katambay, sa executive branch. Yun lang mabigat. Muli po si Katambay Manong, nakakalungkot
At buti na lang, meron pong tumatayo pang oposisyon. Ang nag-iisang oposisyon na lang po sa ating bansa, ang pamilya Duterte, ang Vice President Sara Duterte. Nag-iisang oposisyon na lang po. Halos wala na oposisyon. Nagsama-sama na po silang lahat. Liberal, kulay dilaw, kulay pink, makakaliwang grupo, kasama ang malalaki yatang mainstream media, mga katambay. At isang damukal na trolls, bayaran, Isimada, Gcash, magkakasama na po lahat ngayon. Nag-iisa na lang po ang oposisyon, ang pamilya Duterte. Halos wala. Pati po ang mga militar, mga kasundaluhan, kapulisan, puro po tulog at pinag-uubra po nila ayon sa ating dating Pangulong Duterte na okay sa kanila dahil yata sa pakinabang. Mukha rin po yata kasama sa payroll, di kaya ang mga general, kapulisan, kasundaluhan, kaya nananahimik at pinag-uubra nila na magkaroon sila ng Commander-in-Chief na hindi pa rin napapatunayan sa sarili niya at sa mga Pilipino na siya ay hindi gumagamit ng droga. Mga tabay, nananatiling sikreto, bulag, pipi, at lalong-lalo na bingi sa gusto ng taong bayan na magpa-drug test siya. Maraming salamat po sa mga gusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan, sa YouTube at TikTok. At thank you rin po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, mga katambay. Ingatan nawa po tayo, mga katambay. Sa muli, paalam. Bye-bye.